Out of touch talaga po itong si Amy Marcos. Bagitan niya Mr. Maravillas. Yan ang sabi niya. Sabi dito sa balita, Amy Marcos says, brothers, very bad ratings, bringing her down. Para nang si Sara Duterte, mga kababayan. Talagang hawa-hawa. Tell me who your friends are talaga, and I will tell you who you are. Nawa na ng pag-iisip, mga kababayan. Tuluyan ng dumilim ang kaisipan ni Amy Marcos. Tinuro si brother sinisi sa pagbagsak ng kanyang ratings. Dahil daw sa bad ratings, mga kababayan, ng kanyang kapatid, very bad ratings yung description ni Senator Amy Marcos. Kaya daw siya bumagsak, out of touch. Palibasa, hindi na nakapagtataka kasi si Amy Marcos, mga kababayan, nandun na tuluyan ng sinukluban ng kadiliman. Tama ba? Napakalinaw, mga kababayan, na kung kaya po matatalo siya ngayong eleksyon kasi po isinumpa na siya ng mga supporters ng ating Pangulo. Nagalit yung mga Marcos loyalist, mga kababayan, kasi pinili ni Amy Marcos si Sara Duterte, si Digong, kaysa sa kanyang kapatid, sa kanyang ading. Sino ba namang supporter ng Marcos family, mga kababayan, ang magugusto niyan? Yung tatay niya gustong ipahukay ni Sara, pero ang nasabi lang ni Amy Marcos, sipain ko anya siya. Pabiro pa. Pero yung pagbabanta ni Sara, mga kababayan, hindi biro yun. Desecration of the dead. Matindi. Ipapahukay niya daw at saka itatapon pa sa West Philippine Sea. Then pinagbantaan yung ating Pangulo na kapatid niya. Nangontrata na daw siya at no joke, umuuna sa kanya. Gustong ipapatay yung ating Pangulo, si Mrs. Lisa Marcos, pati yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez. At sinabi pa ni Sara, ini-imagine daw niya na pugutan ng ulo, tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Imagine na ganyang mga pananalita pagkatapos kumampi pa sa Duterte, kay Sara Duterte. Itong si Amy Marcos, paano hindi siya bumagsak? Pagkatapos, isisisi niya sa kanyang kapatid, sisihin mo yung sarili mo kasi binalot ka na ng kadiliman. Binalot ka na ng kasamaan, Amy Marcos. Pero ibigay ko sa inyo, mga kababayan, yung kanyang kwento, yung kwento niya rito. Bigyan natin ng leksyon itong si Amy Marcos. Yan nabulag na talaga siya. Sharing a family name with the president with a very bad approval ratings has been dragging Senator Amy Marcos down in pre-election surveys. Sabi po ni Amy, sabi niya rito, it is very clear that the approval ratings of the administration are very, very bad. Dahil sa apelyido ko, Marcos rin ako, damay-damay talaga ako, sabi ni Amy Marcos sa interview ng ANC. Nadamay ka ni Sara Duterte. Mas mataas pa yung approval ratings ng ating Pangulo na dati sa mga surveys noon, mas mataas yung ratings ni Sara Duterte nung nasa unit team pa siya. Pero ngayon, mas mataas yung approval ratings ng ating Pangulo kaysa kay Sara Duterte. Hindi pa nga po kapanipaniwala. Kasi nga po, dapat nga po, negative ratings na si Sara. Kaya lang, alam na ninyo, matindi po yung matindi yung impluensya ng mga trolls na binabayaran ng Chinese Embassy. Di ba? Kung talagang fair survey po yung ginawa, walang impluensya yung mga trolls, negative na po yung ratings ni Sara sigurado. Kaya lang, matindi po yung sindikato ng mga trolls. Yung binulgar po ni Senator Tolentino. Ito si Amy Marcos sa interview po ni Karen Davila. Ito yung interview ni Karen Davila. Pakinggan natin, mga kababayan. Ironic because it's a Duterte bailiwick. Do you believe that you will get the Duterte votes because of what you have stood for? Because it seems that the Duterte votes are all with Bongo
de la Rosa are Philip Salvador, Jimmy Bonto, personalities that, they're not re-electionists, but they're faring well in Mindanao. Bakit ganun, Senator? Why do you think are you not faring well in Mindanao? Because I'm a Marcos. And that's very, very clear. It's very sad what's happened to our country. Malinaw po na yung mga DDS nagsalita na ang tingin po sa inyo, mangga. Yung mga vloggers po, hindi man naniniwala sa inyong pagkampi kay Sara Duterte at saka kay Digong. Mahirap yung ginagawa mo, Senator Amy. Tapos sisisihin mo yung kapatid mo. Mga Marcos loyalist ang nagpanalo sa mga Duterte. At mga Marcos loyalist lang ang nagpanalo sa inyong kapatid, pati po sa inyo. O ngayon, inabandon ninyo yung inyong kapatid. Siyempre, magagalit yung mga nagsupport sa inyong pamilya. Kasi bakit ka isusupport na yung kapatid mo nga ayaw mong isupport? Sinupport mo ibang tao. Tama? Kaya sa Mindanao, gusto mong ligawan yung mga taga Mindanao na mga supporters ni Sara, ayaw man sa'yo. You see? Kaya ang bagsak mo niyan, talo. You see? Sisihin po ninyo yung sarili ninyo, hindi yung inyong kapatid. Kasi siyempre, yung mga mamamayang Pilipino, nag-iisip siyempre. Ang tanong nila, bakit pinili mo yung ibang tao kaysa sa kapatid mo? Yung kapatid mo, napakabait. Kaya na inaboso ni Sara ng mga Duterte. Walang tigil na sinisiraan. Sumama ka pa sa paninira. Kinampihan mo yung naninira sa pamilya mo, talagang isusumpa ka ng ating mga mamamayang Filipino, lalo ng mga Marcos supporters. Mahirap ba yun intindihin, Amy Marcos? Sumama ka sa sinking ship? Siyempre, kasama ka sa babagsak. Ituloy natin yung interview ni Karen Davila, mga kababayan. They have successfully split the country in half, making Luzon, to speak very broadly and generally, Luzon is anti-Duterte, Vismin is anti-Marcos. Ang sagwa nangyari parating nating inoobserbahan yung US, sa ibang bansa, very polarized. It's come to pass. It's here as well. It's very, very sad. On the other hand, to respond to your question, ang totoo, like I said earlier, wala itong kinalaman sa politika. Wala akong ginagawa bilang political stand para magpapogi, para maging popular, para makakuha ng sangkatutak ng endorsement. Talagang tumatayo lamang dahil hindi ko matanggap itong pagdagok sa ating batas, sa ating saligang batas, sa ating soberanya. Okay. Now, Senator... Sabi niya ni Yossi Castro na isang abogado, itong sinasabi na pag-yurak ito sa ating sovereignty, tulad ng sinasabi ni Sara Duterte. Sinagot na ito kanina. Ang sabi ni Yossi Castro, hindi niya ito pag-surrender ng sovereignty, kundi pag-surrender ng akusado. Tama. Yan o. Sabi rito, Malacanang brushes off Sara Duterte's claims regarding Dad's arrest. Sabi ni Yossi Castro, walang base, baseless ang mga claims, akusasyon ni Sara. Sabi ni Yossi Castro, what the government did was not a surrender of sovereignty, but rather a surrender of an accused. Correct. Wala na sa hulog po si Sara na siyang pinaniniwalaan ni Amy, kaya nawala na din sa hulog si Amy. Tapos nagtaka pa siya kung bakit bagsak yung kanyang rating. Sinisi pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung gawain niyang masama ang nagpabagsakan sa kanyang ratings. Tumampi ka ba? Tumampi ka ba naman sa ibang tao na walang ginawa kundi manira sa ating Pangulo? Di ba? Ito yung sabi ni Amy Marcos. During the time of Duterte, by command votes, Bongo became number 3. He was a virtual unknown. Wouldn't this have been the time for you, honestly, to rank high in the Senate? And my next question is, do you believe this administration will make efforts to make sure you don't win? You don't get into the Magic 12? I
Ay, si Bongo, mas lalong tumaas pa eh. Kung sinasabi mo number 3 siya noon, it's very clear he's running away at number 1 in a Marcos administration. So there's clearly some level of a protest vote. And like you said, even those who are not big celebrities in the national stage are suddenly ranking. And I believe that in Bismin, unfortunately, there will be some kind of protest vote against the administration. Whether I'm included or not, we will have to see. But I'm certainly not doing what I'm doing for politics. In fact, like you said very clearly, I'm not doing very well. But I think things are becoming clearer and clearer to our population at naintindihan na nila kung ano ang nangyayari at anong ginagawa. So, andyan, tignan natin kung anong mangyayari. Kung may plot, ika nga, may conspiracy, marami ako nababalitaan na there have been many people approaching us allegedly from the election office, allegedly from the operators, saying, in fact, some local government officials, saying that the palace has requested or perhaps stated that we shouldn't win. And those are Senator Camille Villar, myself, and Siyempre, dapat hindi ka manalo, didiinan ka siyempre ng partido. Alangan man matapos mong talikuran yung inyong kapatid at kumampi sa mga Duterte, isinama ka sa sa slate. Pagkatapos, many times hindi ka pumunta. Tapos nagpa-endorse ka kay Sara Duterte. Ano yon? Alangan man ikampanya ka pa. Di ba? That is normal. Yung ginawa po ninyong pagtalikod sa iyong kapatid, napakalaking sampal yun sa ating Pangulo. Di ba? Na hindi na lang magsalita. Pinadadala na lang ng ating Pangulo sa sa joke-joke niya. Yung mga nauna. Pero yung mga sumunod na kampanya, hindi ka na talaga binanggit. Sa kasi Camille Villar, ganun rin, siyempre. Kasi parehas yung inyong ginawa, nagpa-endorse kayo sa politiko na nagbanta sa ating Pangulo. Asa ka pa. Kaya sigurado mga kababayan, itong si Amy Marcos will learn a very painful lesson ngayong May 12 election. Kasi yung mga Marcos supporters po, ija-junk talaga siya. Actively nangangampanyang huwag siyang iboto. Deserve niya mga kababayan na matalo. Tama ba?